This is Dr. Aldrin Tenerife Sacristan, and I'm inviting you to join me in Kuya Prof TV to learn something cool, useful, and a life-changing tool. Kuya Prof! Hi! Magandang araw sa inyong lahat. This is Dr. Aldrin Tenerife Sacristan, aka Kuya Prof, at welcome sa Kuya Prof TV. Sa ngayon lamang po nakapag-tune in o nakapanood sa ating programa, huwag po natin kalimutang mag-subscribe sa Kuya Prof TV. At sa mga nais pong magpa-coach, personal o one-on-one or online, huwag po kayong mag-atubili mag-text sa 0932-849342 o mag-email sa kuyaprof@gmail.com. This is our 5th video for our Responsive Parenting 101 series. At kamakailan napanood po natin ang karanasan ng ilang mga magulang at naniniwala pong ang mga karanasang ito ay nakapagbigay sa atin ng kaalaman kung paano natin mas palalaguin at palalawigin ang ating relasyon sa ating pamilya. Ngayon po, samahan niyo akong panoorin ang isa na namang karanasan ng isang magulang tungkol sa kanyang pagpapalaki at pagtataguyod sa kanyang mga anak. Halika't panoorin po natin ito. Well, at first, kasi I have 2 kids, my eldest is 17, then yung youngest ko is 11. Una, yung mga una nga na talaga super strict ako, but then, natutunan ko na ang laruin kung paano makisama sa kanila. Well, yun, yes, medyo magkaiba, pero napansin ko, lalo na yung sa eldest ko, napansin ko na, kailangan medyo bumaba ako sa level nila. Kailangan ko makisama talaga. Kailangan, kasi if not, ako din yung nahihirapan kasi hindi siya nagsasakita. Well, yung youngest ko, wala akong problema kasi ano pa rin naman, nag-uusap kami, parang okay yung communication na. Well, as much as possible, pinapakita ko sa kanila na masaya kung gaano ako kahabi, nakasama kami. Tapos yung medyo less yung stress. Kasi doon nila nakikita na parang kung how they will handle their how they will handle the situation. Kasi ako parati ko kasi inaano kung paano ako lumaki, parang learning process pa rin naman yung pagiging nanay. Kasi ako lumaki ako na sobrang dependent ako. Wala akong alam gawin talaga sa bahay, wala akong alam gawin. So yung mga anak ko, feeling ko minsan nakuha nila yung ganong attitude. So parang sa ngayon, syempre nakikita ko na parang hindi naman all the time may dapat ng anak. Passport talaga gusto ko pinapakita ko sa kanila. Yung that yung stress. Kasi pag para they will take yung life. Oh yes. Yung mga kaibigan niya, sobrang Kelly muna kasi si Marco hindi pa siya ako ano. Si Kelly, una walang gusto lumapit sa akin ng mga kaibigan niya, pero talagang yun yung sinasabi ko kanina, kaya ako bumaba sa level na gano'n kasi na gusto kong tulala ko sila para yung siya kasi gusto ko talaga pagkaniwala. Okay, si Marco kasi well, yeah, kilala ko, pero wala pa si Marco sa ano, yung gano'n sa elementary, parang more on hindi pa siya yung mabarkada talaga. Kasi even naman sa bahay namin, wala namang group of friends. Talaga magpipinsan na. Yeah! Hindi lahat ng group ni Kelly, kaibigan ko. Pero may some na talaga. Ngayon, share kami ng mga kung ano nangyari dyan, mga gano'n. Meron gano'n. Importante na. Siyempre, nilalaman ko yung mga whereabouts. Not because na parang ayaw mo, hindi ka wala kang tiwala. Pero kasi, syempre sa nangyayari ngayon, parang sobrang paranoid, na parang lahat pwede mong isipin. Basta yun lang, yung importante lang sa akin na yung pera mo. Yun lang ang parati ko sinasabi
tumigil na ako sa ganun, sa sobrang pagiging strict. Kasi ayoko talaga tumalo. Yung loob sa akin yung anak. So, yun lang, makisama, sakyan yung trip. At the same time, syempre, may wall. Yun yung parang, yun yung ginagawa ko ngayon sa dalawang taon. Naway natuto na naman po tayo sa isang karanasan ng isang magulang na nagbahagi sa atin ng kanyang pamamaraan kung paano niya pinapalaki at inaalagaan ang kanyang mga anak. Naway ang mga karanasang ito ay nakatulong sa atin upang higit pa nating matatagin ang ating relasyon sa ating mga pamilya. Muli, ito si Kuya Prof na nagsasabing, change your life now by changing your mindset.